Kumusta po kayo mga minamahal naming tagapakinig? At maligayang pagbabalik sa ating channel, ang inyong tahanan para sa mga kwentong pumupukaw ng puso at damdamin. Sabi nila, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kislap ng kanyang kayamanan, kundi sa busilak ng kanyang kalooban. Pero sa isang mundong bulag sa kinang ng salapi, paano mo mahahanap ang isang pag-ibig na tapat? Paano mo malalaman kung sino ang tunay na nakakakita sa iyo sa likod ng maskarang iyong isinusuot? Samahan ninyo kaming tuklasin ang sagot sa pinakabago nating serye na pinamagatang Panlasa ng Puso. Klang! Ang tunog ng nabasag na tasa sa mamahaling sahig ng panlasa ng puso ay kasing ingay ng pagdurog sa dignidad ni Sid. Kasunod nito ang init ng kapeng tumapon sa kanyang puting uniforme. Ngunit mas mahapdi pa rito ang mga salitang sinambit ng babaeng nasa harap niya. Ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Stupid! Sigaw ni Marangya Ilustre. Ang kanyang boses ay tila latigong humahampas sa hangin. Nakatungo si Sid, ramdam ang tingin ng lahat ng customers sa paligid. Ang mantsa ng kape sa kanyang dibdib ay tila simbolo ng kahihiyang ipininta sa kanyang pagkatao sa unang araw pa lang niya sa trabahong ito. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na hindi niya kasalanan, na ito mismo ang biglang humarang sa kanyang daraanan habang may bitbit na tray. Ngunit isinara niya ang kanyang bibig. Iyon ang patakaran. Ang customer ay laging tama. Alam mo ba kung magkano itong damit ko? Baka katumbas na ng isang taon mong sweldo. Patuloy ng babae habang iwinawasiwas ang kanyang branded na handbag na tila isang sandata. Manager! Nasaan ang manager dito? Si Sid, o mas kilala sa totoong buhay bilang si Bidlicio Aguila, ang CEO at may-ari ng mismong restaurant na ito, ay napakuyom ng kanyang mga kamao sa gilid. Isang malaking kabalintunaan. Ang lalaking kayang bumili ng buong gusali ay ngayon nakatayo, pinapagalitan dahil sa isang tasang kape. Ito ang mundong pinili niyang pasukin. Isang desisyon na binuo niya isang gabi habang nakatingin sa kanyang salamin mula sa penthouse suite niya. Pagod na siya sa mga ngiting peke, sa mga taong lumalapit dahil sa apelyido niyang Aguila, sa mga babaeng ang tanging nakikita ay ang kislap ng kanyang itim na credit card. Kaya't heto siya. Tinanggal niya ang kanyang Rolex, hinubad ang kanyang Italian suit, at isinuot ang simpleng uniforme ng isang serbidor. Gusto niyang maranasan ang buhay na walang kinalaman sa kanyang yaman. Gusto niyang makahanap ng isang taong makikita siya. Si Sid lang, hindi si Bidlicio. Ang manager, si G. Reyes, ay dali-daling lumapit, pawis na pawis ang noo. Mama Rangya, pasensya na po. Ano po ang nangyari? Itong bago ninyong tauhan, napakaburara. I want him fired, now. Nakatungo pa rin si Sid. Hinihintay ang susunod na mangyayari. Ito na ba ang katapusan ng kanyang eksperimento? Ngunit bago pa man makasagot si G. Reyes, isang mahinahong boses ang marahang namagitan. Pasensya na po, ma'am. Nakita ko po ang lahat. Ako po ang maglilinis nito, sabi ng isang babae. Napatingala si Sid. Nakita niya si Ambon, isa sa mga kasamahan niyang serbidora. Ang babaeng kaninang umaga lang ay buong pasensyang nagturo sa kanya kung paano itupi ang mga table napkin sa tamang paraan. Ang nangiti ni Ambon kanina ay parang sinag ng araw sa gitna ng abalang kusina. Ngayon, ang ngiting iyon ay napalitan ng isang kalmadong pag-aalala. Tiningnan ni Marangya si Ambon mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. At sino ka naman para makialam dito? Isa ka lang ding. Hindi niya tinapos ang sasabihin, ngunit malinaw ang ibig sabihin nito. Hindi natinag si Ambon. Kumuha siya ng basahan at nagsimulang punasan ang sahig. Trabaho po namin na pagsilbihan kayo ng maayos, ma'am.
Hayaan niyo na po si Sid. Bago pa lang po siya. Ang simpleng pagtatanggol na yon ay tumagos sa puso ni Sid. Sa mundo niya, walang sino man ang nagtatanggol sa iba ng walang kapalit. Ngunit heto si Ambon, isang estranghero na ipinapay ng sarili sa galit ng isang ahas para sa kanya. "Fine!" singhal ni Marangya. Dinukot niya ang kanyang pitaka, kumuha ng ilang pirasong 1,000 piso at ibinato ito sa mukha ni Sid. Ang mga papel na pera ay nagsiliparan at lumapag sa sahig na basa pa ng kape. "Here, pambili mo ng bagong uniforme at ng kaunting dignidad." Pagkatapos ay tinalikuran na sila nito at padabog na umalis. Kasama ang alalay nitong sunod-sunuran. Naiwan si Sid na nakatayo, tulala. Ang mga piraso ng pera sa sahig ay tila mga basag na piraso ng kanyang pagkatao. Walang sino man ang gumalaw. Ang buong restaurant ay natahimik. Dahan-dahang pinulot ni Ambon ang bawat piraso ng pera. Inilahad niya ito kay Sid. "Huwag mong intindihin ang mga yon," sabi niya sa mahinang boses, ngunit puno ng sinseridad. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng pag-unawa. "Ang halaga mo ay hindi nasusukat ng perang binabato sa'yo. Yun na yun." Sa sandaling iyon, alam ni Sid na ang pagpapanggap niya ay may dahilan. Sa gitna ng lahat ng dumi at pagkukunwari, nakakita siya ng isang bagay na totoo. Isang bagay na kasing simple at kasing linis ng isang ngiti ni Ambon. Natapos ang kanilang shift ng walang imikan. Bawat isa ay abala sa kanilang gawain. Ngunit paminsan-minsan, nagkakatinginan sila ni Ambon at isang maliit na ngiti ang namumuo sa kanilang mga labi. Nang pauwi na si Sid, hinarang siya ni Ambon sa may pintuan ng staff exit. May hawak itong isang maliit na supot na papel. "Para sa'yo," sabi niya. Iniabot ito. Binuksan ito ni Sid. Sa loob ay isang malinis at nakatuping panyo at isang mainit na pandesal. Isang simpleng bagay, ngunit para kay Sid, ito ang pinakamahalagang regalo na natanggap niya sa buong buhay niya. "Salamat," sabi ni Sid. Ang kanyang boses ay bahagyang garalgal. "Salamat sa lahat, Ambon." "Walang anuman, Sid," sagot nito at ngumiti. Ang nangiting iyon ay sapat na para burahin ang lahat ng kahihiyan na naramdaman niya kanina. "Mag-ingat ka sa pag-uwi." Tumalikod na si Ambon at nagsimulang maglakad palayo. Napanood siya ni Sid hanggang sa mawala siya sa kanto. Hawak niya ang pandesal na para bang ito ay isang gintong hiyas. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol. Sa di kalayuan, sa isang madilim na bahagi ng parking lot, narinig ni Sid ang isang pamilyar na boses. Boses ni Marangya. Nakasandal ito sa kanyang mamahaling kotse, may kausap sa telepono. Dahil sa kuryosidad, lumapit si Sid nang hindi gumagawa ng ingay. Nagtago sa likod ng isang poste. "Yes, I'm telling you, I want that waiter fired," narinig niyang sabi ni Marangya. Ang boses ay puno ng kamandag. "I don't care kung bago siya. He humiliated me," may sinabi ang tao sa kabilang linya. "Anong I'll talk to the owner? I am telling you." Tumaas ang boses ni Marangya. "Kung hindi niyo sisantihin ang serbidor na, yan bukas na bukas din, sisiguraduhin kong magsasara ang lugar na to." Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Sid. Ang babaeng ito ay hindi lang mayabang, mapanganib siya. At ngayon, siya ang target nito. Kinabukasan, pumasok si Ambon sa trabaho na may bigat sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Marangya ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. Hindi siya nakatulog ng maayos, iniisip ang sinapit ni Sid. Sa maikling panahon na nakilala niya ito, nakita niya ang isang kakaibang sinseridad sa mga mata nito. Isang kabaitan na bihira na niyang makita, lalo na sa mga lalaki. Pagdating niya sa staff locker room, nakita niya si Sid na nagbibihis na ng uniforme. Nakahinga siya ng maluwag.
Sid, akala ko hindi niya na ituloy ang sasabihin. Akala mo ano, na-fired na ako? Tanong ni Sid. May mapaglarong nangiti sa kanyang mga labi. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, nakita ni Ambon ang bakas ng pasasalamat. Salamat sa pandesal kagabi. Iyon ang pinakamasarap na hapunan na natikman ko. Wala yon, sagot ni Ambon, hindi mapigilang mapangiti. Pero paano? Anong sabi ni Mr. Reyes? Nagkibit balikat lang si Sid. Siguro, napagtanto nilang mas malaki ang mawawala sa kanila kung pakikinggan nila ang isang customer na tulad ni Marangya. Hindi masyadong kumbinsido si Ambon, ngunit masaya na siyang naroon pa rin si Sid. May kung anong gaan sa pakiramdam kapag nasa paligid ito. Habang abala sila sa paghahanda ng restaurant para sa oras ng tanghalian, narinig ni Ambon ang boses ni Mr. Reyes mula sa kanyang opisina. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Opo, ma'am. Opo, naiintindihan ko po. Pasensya na po talaga. Hindi na po mauulit. Sumilip si Ambon at nakita ang manager na pawis habang kausap sa telepono ang isang taong halatang nagbibigay sa kanya ng matinding stress. Kahit hindi niya naririnig ang kabilang linya, alam niyang si Marangya iyon. Ang pag-aalala para kay Sid ay bumalik. Posible kayang hindi pa tapos ang lahat? Lumipas ang ilang oras. Sa gitna ng abalang serbisyo, nagkaroon sila ng pagkakataong magpahinga sa likod ng kusina. Inilabas ni Ambon ang kanyang baon. Isang simpleng kanin at adobong manok. Nakita niyang walang dalang pagkain si Sid. Hindi ka nagbaon? Tanong niya. Umiling si Sid. Nakalimutan ko. Hindi ako sanay maghanda ng sarili kong pagkain. Hinati ni Ambon ang kanyang pagkain sa dalawa at inilagay ang kalahati sa takip ng kanyang Tupperware. Heto, hati tayo. Naku, huwag na. Nakakahiya naman sa'yo. Tanggi ni Sid. Sige na, mas masarap kumain kapag may kasalo. Pilit ni Ambon at iniabot ito sa kanya. Walang nagawa si Sid kundi tanggapin. Habang kumakain sila, nagkwentuhan sila tungkol sa mga pangarap. Ano ba ang pangarap mo sa buhay, Sid? Tanong ni Ambon. Nag-isip ng malalim si Sid. Tila ba ngayon lang niya tinanong ang sarili niyon? Gusto ko lang ng simpleng buhay. Isang tahimik na lugar, malayo sa gulo. Isang taong makakasama ko na totoo. Tumango si Ambon, naiintindihan ang sinabi nito. Ako naman, sabi niya, pangarap kong maiahon sa hirap ang pamilya ko at maibalik ang dangal na ninakaw sa amin. Isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang ama. Isang mabuting tao, isang matagumpay na negosyante noon. Ngunit dahil sa sobrang pagtitiwala, nilinlang siya ng kanyang sariling business partner at kaibigan. Kinuha nito ang lahat, ang kumpanya, ang pera, ang bahay. Ang kanyang ama ay hindi nakayanan ang sakit ng pagtataksil. Nagkasakit ito at pumanaw, dala-dala ang bigat sa kanyang puso. Ninakaw? Tanong ni Sid. Ang kanyang boses ay puno ng interes. Tumango si Ambon, ngunit ayaw na niyang palalimin pa ang usapan. Masakit pa rin ang alaala. Mahabang kwento. Maya-maya pa, isang mayaman at matandang customer ang tumawag sa kanilang lamesa. Mukha itong suplado at mahirap i-please. Waiter, anong wine ang bagay dito sa steak ko? Huwag mo akong bibigyan ng kung ano-ano lang. I know my wines, Nisha. Kinabahan ang lahat. Ngunit si Sid, sa halip na matakot, ay lumapit ng may kumpiyansa. Sir, for a rich cut like a ribeye, I would recommend a full-bodied red with bold tannins. A Cabernet Sauvignon from Napa Valley would be a classic choice. However, if you're feeling a bit adventurous, a Malbec from Argentina would provide a lovely, fruit-forward contrast without overpowering the flavor of the meat.
Natigilan ang matandang customer. Maging si Ambon ay napanganga. Saan natutunan ng isang baguhang serbidor ang mga ganoong bagay? Ang paraan ng pagsasalita ni Sid ay parang isang professional na sommelier. Impressive, sabi ng customer na ngayon ay may bahid na ng paggalang. Sige, bigyan mo ako ng Malbec na sinasabi mo. Nang makatalikod si Sid, hindi napigilan ni Ambon ang paghanga. May kakaiba talaga sa lalaking ito. Hindi siya isang ordinaryong serbidor. Natapos ang araw na puno ng mga tanong sa isip ni Ambon. Sino ba talaga si Sid? Saan siya nanggaling? Ang mga kilos niya, ang pananalita, ang lalim ng kanyang mga mata. Lahat ay tila hindi nababagay sa suot niyang uniforme. Pauwi na si Ambon. Habang naglalakad siya palabas ng eskinita kung saan nandoon ang staff exit, natanaw niya si Sid sa di kalayuan. Nakatayo ito sa isang madilim na kanto, tila may hinihintay. Naisip niyang lapitan ito para sabay na silang maglakad papunta sa sakayan ng jeep. Ngunit bago pa siya makalapit, isang makintab at itim na sasakyan, isang modelong alam niyang nagkakahalaga ng milyon-milyon, ang huminto sa tapat ni Sid. Bumukas ang pinto sa likod at walang pag-aalinlangang sumakay si Sid sa loob. Mabilis na umandar ang sasakyan at nawala sa dilim. Naiwan si Ambon na nakatayo, tulala. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Isang serbidor na sumasakay sa isang luxury car, lahat ng paghanga at namumuong pagtitiwala ay biglang napalitan ng isang malamig na pagdududa. Sino ka ba talaga, Sid? At ano ang tunay mong pakay sa lugar na ito? Kinabukasan, naramdaman agad ni Sid ang pagbabago sa pakikitungo ni Ambon. Wala na ang dating mainit na ngiti na sumasalubong sa kanya. Napalitan ito ng isang malamig na distansya. Sinubukan niyang kausapin ito, ngunit laging may dahilan si Ambon para umiwas. Ambon, may problema ba? Tanong niya nang sa wakas ay naisukol niya ito malapit sa pantry. Tiningnan siya ni Ambon. Ang mga mata nito'y puno ng mga tanong na hindi masabi. Sino ka ba talaga, Sid? Natigilan si Sid. Hindi niya inaasahan ang direktang tanong. Anong ibig mong sabihin? Ako si Sid. Nakita kita kagabi. Sabi ni Ambon, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Nakita kitang sumakay sa isang mamahaling kotse. Isang kotseng kahit ang manager natin ay hindi kayang bilhin. Napabuntong hininga si Sid. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ayun ba? Kaibigan ko yon. Nakikisakay lang ako. Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Ambon. Kaibigan! Isang serbidor na may kaibigang may driver at luxury car? Sid, hindi ako tanga. Ambon, maniwala ka. Pakiusap ni Sid. Hinawakan niya ito ng marahan sa braso. May mga bagay lang na hindi ko pa pwedeng sabihin. Pero sana, pagkatiwalaan mo ako, wala akong masamang intensyon. Bago pa man makasagot si Ambon, isang malakas na tawa ang narinig nila mula sa kanilang likuran. Well, look what we have here. Ang dalawang basahan, naglalandian sa oras ng trabaho. Nandoon si Marangya, nakapamaywang, kasama ang isang matandang lalaki na mayabang ding tingnan. Ito ang kanyang ama, si Don Ricardo Ilustre. Ang mga mata ng Don ay matalas. Sinusuri si Sid mula ulo hanggang paa na tila isang dumi sa kanyang sapatos. Agad na bumitaw si Sid sa pagkakahawak kay Ambon. Good afternoon, ma'am, sir. Welcome to Panlasa ng Puso, bati ni Ambon. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Huwag mo akong mag-good afternoon dyan, sabi ni Marangya. Nandito kami para mag-usap ng ama ko tungkol sa isang mahalagang business deal sa may-ari ng restaurant na to. At ayokong makita ang pagmumukha ninyong dalawa. Lalo na ikaw. Turo niya kay Sid. Anak, sabi ni Don Ricardo sa isang malumanay, ngunit mapanganib na tono.
Hayaan mo na ang mga hamak na yan. Hindi sila karapat-dapat sa oras natin. Pagkatapos, ay bumaling ito sa kanila. Bigyan niyo kami ng pinakamagandang table at ang pinakamahal niyong wine. Walang nagawa ang dalawa kundi sumunod. Habang papunta sila sa kanilang table, sinadya ni Marangya na banggain ang balikat ni Ambon, sapat lang para mawalan ito ng balanse. Nang inilalapag ni Ambon ang menu sa kanilang lamesa, biglang sinabi ni Marangya, "Oh my God, my wallet. Nasaan ang wallet ko? Nasa bag ko lang yun kanina." Nagpapanik ang lahat. "Baka nahulog niyo po, ma'am?" tanong ni Ambon habang tumutulong maghanap sa ilalim ng mesa. "Hindi. Sigurado akong narito lang yun." Tumingin si Marangya ng masama kay Ambon. Ikaw ang huling lumapit sa akin. Ikaw ang kumuha, no? Aminin mo na magnanakaw." "Ano? Hindi po totoo yan." Gulat na sabi ni Ambon. Nangingilid na ang kanyang mga luha. Ang akusasyon ay isang malaking sampal sa kanyang dangal. "Papa, nakita mo. Sabi ko sa iyo puro kriminal ang mga mahihirap na yan." Si Don Ricardo ay tumayo. Ang muka ay nagpapakita ng matinding galit. "Tawagin niyo ang security. Ipahuli ang babaeng yan." Sa sandaling iyon, isang bagay ang pumutok sa loob ni Sid. Hindi na niya kaya. Hindi niya kayang makita si Ambon na inaapi at pinapahiya ng ganito. "Sandali lang po," sabi ni Sid. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Lumapit siya sa lamesa. "At sino ka naman para makisali dito?" tanong ni Don Ricardo. "Ako po si Sid, isa pong serbidor dito," sagot niya, "at naniniwala po akong walang kinuhang anuman si Ambon." "At paano mo naman nasabi yan?" hamon ni Marangya. Itinuro ni Sid ang isang maliit na itim na dome sa kisame, sa itaas mismo ng kanilang table. "Dahil po may CCTV camera na nakatutok mismo sa inyo mula pa kanina. Kung gusto niyo po, pwede nating hilingin sa management na i-review ang footage para malaman natin kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo." Biglang namutla si Marangya. Maging si Don Ricardo ay natigilan. Hindi pa tapos si Sid. Tumingin siya kay Marangya. "At isa pa po, ma'am. Kanina ko pa po napapansin. Hindi po ba yan ang wallet ninyo na nakausli sa gilid ng bag ninyo?" Lahat ay napatingin sa handbag ni Marangya. At naroon nga nakaipit sa pagitan ng magazine at ng gilid ng bag ang kulay rosas na wallet. Ang kahihiyan sa mukha ni Marangya ay hindi mababayaran. Ang buong restaurant ay nakatingin sa kanila. May mga bulong-bulungan. Si Don Ricardo, na isang bihasang negosyante, ay agad na sinubukang iligtas ang sitwasyon. "Rania, anak. See? Sabi ko sa'yo, nandyan lang yan. You're so forgetful." Sabi niya, sabay tawa ng pilit na, "Pasensya na kayo sa abala. Masyado lang talagang stressed ang anak ko." Tumayo sila at walang lingon-likod na naglakad palabas ng restaurant. Iniwan ang kanilang order. Nang makaalis na sila, ang buong staff ay nagsilapitan kay Ambon. Tinatanong kung okay lang siya. Ngunit ang mga mata ni Ambon ay nakatuon lamang kay Sid. Sa gitna ng kaguluhan, hinila ni Sid si Ambon papunta sa isang tahimik na sulok. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang kamay ni Ambon ay nanginginig pa rin. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Ambon mula sa kanya. Isang matinding proteksyon at sinseridad. "Hinding-hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo," sabi ni Sid. "Pangako." Sa sandaling iyon, lahat ng pagdududa ni Ambon ay naglaho. Pinalitan ito ng isang damdamin na mas malakas, mas mainit. Maaaring hindi pa niya alam kung sino talaga si Sid. Maaaring may mga sikreto pa ito. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang puso ng lalaking nasa harap niya ay totoo. At para sa kanya, iyon muna ang mahalaga. Ang pangakong yun ni Sid ay tila isang angkla na kumalma sa nagngangalit na dagat
sa puso ni Ambon. Sa mga sumunod na araw, ang distansya sa pagitan nila ay nawala at napalitan ito ng isang koneksyon na mas malalim pa kaysa dati. Ang mga simpleng sulyap ay naging makahulugan. Ang mga ngiti ay may kasama ng pangunawa at ang kanilang mga kamay ay tila laging naghahanap ng paraan para magdikit kahit sa isang saglit lang. Isang gabi, pagkatapos ng kanilang shift, habang naglalakad sila palabas, biglang nagsalita si Sid. "Ambon," sabi niya. Ang kanyang boses ay may halong kaba. Pwede ba? Pwede ba kitang yayain mamasyal? Kahit saglit lang." Natigilan si Ambon. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ito ang unang beses na may nag-aya sa kanya ng ganito. Isang simpleng paanyaya, ngunit para sa kanya, ito'y isang malaking bagay. Sige, halos pabulong niyang sagot. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Sid. Isang ninang ngiting tila nagpaliwanag sa buong paligid. Hindi sila pumunta sa isang magarbong lugar. Sa halip, dinala siya ni Sid sa isang parke na malapit lang doon. Gabi na, ngunit ang parke ay buhay na buhay. May mga ilaw na nakasabit sa mga puno at may isang maliit na perya sa gitna. Ang hangin ay napupuno ng amoy ng popcorn at cotton candy at ng masayang tawanan ng mga tao. "Wow!" sabi ni Ambon, namamangha. "Ngayon lang ulit ako nakapunta sa ganito." "Talaga?" tanong ni Sid. "Kung ganon, dapat sulitin natin." Para silang mga bata. Bumili si Sid ng 2 malalaking cotton candy. Kumain sila ng fishball at kwek-kwek mula sa isang street food vendor. Nag-uunahan kung sino ang mas maraming makakain. Naglaro sila sa mga booth at ipinanalo ni Sid ang isang maliit na teddy bear para kay Ambon sa pamamagitan ng pagbaril sa mga target. Isang bagay na ikinagulat na naman ni Ambon. "Saan mo natutunang bumaril ng ganyan?" tanong niya habang yakap-yakap ang teddy bear. "Mahabang kwento," sagot na naman ni Sid. Sabay kindat. Naupo sila sa isang bench na medyo malayo sa karamihan, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Mula doon, tanaw nila ang mga bituin sa kalangitan. "Alam mo, Sid," pagsisimula ni Ambon, "minsan, naiisip ko, parang ang mga bituin. Ang gaganda nilang tingnan mula dito sa baba. Pero ang totoo, napakalayo nila. Imposibleng abutin." Tumingin si Sid sa kanya, hindi sa mga bituin. "Bakit mo naman nasabi yan?" "Ganoon din kasi ang mga pangarap ko. Minsan, parang ang layo-layo na. Parang imposible." Bumuntong hininga siya. "Pangarap kong magkaroon ng sarili naming coffee shop. Maliit lang. Itutuloy ko lang sana yung nasimulan ni Papa. Pero sa sitwasyon namin ngayon, parang hanggang pangarap na lang talaga." Hindi nagsalita si Sid. Nakikinig lang siya. "At ikaw," pagpapatuloy ni Ambon, "mayaman man o hindi ang kaibigan mo, alam kong hindi ka ordinaryong tao. Minsan, natatakot ako. Natatakot akong baka isa ka lang din sa mga bituin na yon. Maganda, pero napakalayo para sa isang tulad ko." Sa pagkakataong yon, isang malamyos na tugtog ang nagsimulang tumugtog mula sa isang street band na di kalayuan. Isang pamilyar na love song. Tumayo si Sid at inilahad ang kanyang kamay kay Ambon. "Kung isa man akong bituin, Ambon," sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng damdamin. "Hahayaan kong mahulog ako para lang makasama ka." Napatitig si Ambon sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng malalamlam na ilaw ng parke, nakita niya ang isang kalungkutan doon. Isang kalungkutan ng isang taong matagal nang nag-iisa. "Sayaw tayo," alok ni Sid. Nag-aalangan man, tinanggap ni Ambon ang kanyang kamay.
Itinayo siya ni Sid at dinala sa isang espasyo kung saan sila lang dalawa. Ipinatong niya ang mga kamay ni Ambon sa kanyang mga balikat at ang kanyang mga kamay naman ay marahang ipinulupot sa baywang nito. Nagsimula silang sumayaw. Dahan-dahan. Ang kanilang mga katawan ay magkalapit. Ang kanilang mga puso ay tila nag-uusap. Isinandal ni Ambon ang kanyang ulo sa dibdib ni Sid at naramdaman niya ang malakas na pagtibok ng puso nito. Sa sandaling iyon, wala nang iba pang mahalaga. Wala nang mga tanong. Wala nang pagdududa. Tanging ang init ng yakap nito at ang pangako ng isang damdaming nagsisimulang mamukadkad. Ang kanilang pagsasayaw ay tila isang panaginip. Ang bawat pag-ikot, bawat paghakbang ay perpekto. Tumingala si Ambon at nagtama ang kanilang mga paningin. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Nakita ni Sid ang pananabik sa mga mata ni Ambon. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha. Papalapit. Biglang tumunog ng malakas ang isang telepono. Napapitlag sila pareho. Ang mahika ng sandali ay biglang nabasag. Mabilis na dinukot ni Sid ang kanyang telepono mula sa bulsa. Sa isang iglap, bago pa niya ito masagot, nakita ni Ambon ang pangalan na nasa screen. Isang pangalan na hindi niya maintindihan, ngunit malinaw at formal. CEO Aguilas Office. Bago pa man makapagtanong si Ambon, mabilis na pinatay ni Sid ang tawag at ibinulsa ang telepono. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, tila nahuli sa isang akto. Ang gabing iyon sa parke ay nag-iwan ng dalawang magkasalungat na damdamin kay Ambon. Isang matamis na alaala ng kanilang unang sayaw at isang mapait na tanong tungkol sa misteryosong tawag na natanggap ni Sid. Sinubukan niyang huwag itong isipin, ngunit ang pangalang CEO Aguilas Office ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Sa kabilang dako, ang kahihiyang dinanas ni Marangya Ilustre sa restaurant ay hindi niya matanggap. Para sa isang taong lumaki na nakukuha ang lahat ng gusto, ang mapahiya sa harap ng maraming tao, lalo na ng mga taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya, ay isang mortal na kasalanan at ang sentro ng kanyang galit ay si Sid. Hindi ako makapapayag, Papa. That waiter, he made a fool out of me. Sigaw ni Marangya habang naglalakad pabalik-balik sa marangyang sala ng kanilang mansyon. Si Don Ricardo, habang umiinom ng mamahaling alak, ay kalmado lang na nakikinig. Rania, anak, hayaan mo na. Isang hamak na serbidor lang yon. Ang mahalaga ay ang deal natin sa may-ari ng panlasa ng puso kay Mr. Aguila. No! Giit ni Marangya. There's something wrong with that guy. Yung paraan ng pagsasalita niya, yung kumpiyansa niya, he's not just a waiter. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang tinatago niya. Kinabukasan, sa halip na bumalik sa restaurant para manggulo, may ibang ginawa si Marangya. Ginamit niya ang pera at impluwensya ng kanyang ama. Tumawag siya sa isang pribadong investigador. I want you to follow someone. Sabi niya sa telepono, ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. His name is Sid, waiter sa panlasa ng puso sa Distrito Maharlika. I want to know everything about him. Saan siya nakatira? Sino ang mga kasama niya? Ano ang mga ginagawa niya kapag wala siya sa trabaho? Lahat. Nagsimulang kumilos ang investigador. Sa loob ng ilang araw, palihim nitong sinubaybayan si Sid. At ang mga unang litratong ipinadala nito kay Marangya ay sapat na para lalong pag-alabi ng kanyang hinala. Isang litrato ni Sid na lumalabas sa isang high-end condominium building sa gabi. Isang lugar na imposibleng matirhan ng isang ordinaryong serbidor. Isang litrato ni Sid na nakikipagpulong sa isang lalaking naka-corporate attire sa isang coffee shop. May mga dokumentong nakalatag sa kanilang lamesa. At ang pinakakakaiba sa lahat, isang litrato ni Sid na nakatayo sa labas ng Aguila Group of Companies main headquarters.
Agila! Bulong ni Marangya sa sarili habang tinitingnan ang mga litrato sa kanyang tablet. Bakit parang pamilyar ang apelyidong yan? Iyon ang apelyido ng misteryosong CEO na target ng kanyang ama. Isang malaking koinsidensya ba ito? I want you to dig deeper. Utos niya ulit sa investigador. Find out his full name, his background, everything. Samantala, sa restaurant, wala pang kamalay-malay si Sid at Ambon sa aninong nagmamasid sa kanila. Ang kanilang relasyon ay lalong lumalalim. Nagkakamabutihan sila at ito'y napapansinan ng kanilang mga katrabaho. Madalas silang nagkakatuksuhan at sa bawat tukso, hindi mapigilan ni Ambon ang mamula. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga stock sa pantry, muling sinubukan ni Sid na ipaliwanag ang tungkol sa tawag. Ambon, tungkol doon sa tumawag sa akin noong nasa parke tayo. Huwag mo nang isipin yun, Sid. Putol ni Ambon. Kahit na ang totoo ay gusto niyang malaman. Ang mahalaga, masaya ako kapag kasama kita. Ngumiti si Sid. Ngunit sa loob niya, naroon ang bigat ng kanyang kasinungalingan. Gusto na niyang sabihin ang totoo. Ngunit paano? Paano niya sasabihin na ang mundong ginagalawan nila ngayon ay isang malaking pagkukunwari lamang sa parte niya? Natatakot siyang kapag nalaman ni Ambon ang totoo, ito ang magiging dahilan para mawala ito sa kanya. May sorpresa ako sa'yo, sabi ni Sid para ibahin ang usapan. Sa darating na anniversary ng restaurant, isang gabi na hinding-hindi mo malilimutan. Ang kanyang mga salita ay puno ng pananabik, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang gabing iyon ay magiging isang gabi nga na hinding-hindi nila malilimutan, pero sa ibang dahilan. Sa mansyon ng mga ilustre, natanggap ni Marangya ang isang brown envelope mula sa kanyang investigador. Nakuha ko na lahat ng impormasyon, ma'am, sabi ng lalaki sa telepono. Dahan-dahang binuksan ni Marangya ang sobre. Sa loob ay isang kompletong background check at sa pinakaunang pahina, nakasulat sa malalaking letra ang isang pangalan kasama ang isang litrato ni Sid na naka-business suit. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang kanyang mga labi ay napanganga. Pagkatapos ay dahan-dahang umangat ang gilid ng kanyang labi. Bumubuo ng isang ngiting demonyo. Isang ngiti ng tagumpay at ng purong pagkasuklam. Bidlisio Aguila, basa niya ng malakas. CEO and founder, Aguila Group of Companies. So the mighty CEO is playing a servant. Bulong niya sa sarili. Puno ng panggigigil. Hinawakan niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ama. Papa, I know who Sid is. At sa anniversary party ng Panlasa ng Puso, huminto siya saglit, ninamnamang sandali. Lahat ng tao, lalo na yung Ambon na yon, malalaman kung sino talaga ang pinaglalaruan nila. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang tawang nagbabadya ng isang paparating na bagyo. Ang mga araw, bago ang ikalimang anibersaryo ng Panlasa ng Puso, ay napuno ng excitement. Ang buong staff ay abala sa paghahanda. Ang restaurant ay isinara sa publiko para sa masusing pag-aayos. May mga bagong kurtina, kumikinang na mga chandelier, at ang bawat mesa ay pinalamutian para sa isang gabing puno ng karangyaan. Para kay Ambon, ang lahat ay parang isang panaginip. Sa gitna ng lahat ng paghahanda, palihim siyang nilapitan ni Sid sa may staff locker. May dala itong isang malaki at patag na kahon na nakabalot sa isang simpleng puting papel. Para sa'yo, sabi ni Sid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Ano to? Gulat na tanong ni Ambon. Buksan mo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, nakalatag sa isang makinis na seda, ay isang simpleng-simpleng ngunit napakagandang bestida. Kulay gabi ito, na may maliliit na kristal na kumikinang
na parang mga bituin. Hindi ito magarbo, ngunit meron itong isang uri ng kagandahan na nakakabighani. "Sid, ang ganda," sabi ni Ambon. Halos hindi makapaniwala. "Pero hindi ko ito matatanggap. Siguradong napakamahal nito." "Huwag mong isipin ang presyo," sabi ni Sid. Marahang isinara ang mga daliri ni Ambon sa takip ng kahon. "Regalo yan ng isang kaibigan ko para sa'yo. Gusto niyang maging pinakamagandang babae ka sa party." Ang paraan ng pagkakasabi ni Sid ng isang kaibigan ko ay may halong panunukso at alam ni Ambon kung sino talaga ang tinutukoy nito. Hindi niya mapigilan ang pamumula ng kanyang mga pisngi. "Salamat, Sid," sabi niya. Niyakap ang kahon ng mahigpit. "Salamat." Samantala, sa penthouse office ng Aguila Group, si Bidlisiw ay hindi na si Sid ang serbidor. Nakaupo siya sa kanyang malaking mesa. Seryosong pinag-aaralan ng isang proposal. Ang proposal mula sa Illustre Corporation. Habang binabasa niya ang mga dokumento, lalong kumukunot ang kanyang noo. May mga numero na hindi nagtutugma. May mga projections na masyadong maganda para maging totoo. May kung anong amoy ng panlilinlang sa buong proposal. Naalala niya ang kayabangan ni Don Ricardo at ang kasamaan ng ugali ni Marangya. Ang isang taong kayang manakit ng kapwa nang walang dahilan ay siguradong kaya ring manloko sa negosyo. Tinawagan niya ang kanyang legal team. "I want a full background check on Don Ricardo Illustre and his company. Everything. Past deals, hidden accounts, any legal issues. I want it on my desk before the anniversary party." Hindi niya alam na ang desisyon niyang iyon ay magiging susi sa pagbubukas ng isang lihim na mas malaki pa kaysa sa inaakala niya. Sa mansyon ng mga Illustre, si Marangya naman ay abala sa paghahanda para sa kanyang sariling sorpresa. Nakatayo siya sa harap ng isang salamin na kasing laki ng pader. Pinapalibutan ng iba't ibang gown na masagarbo at kumikinang. "Which one makes me look more powerful, Papa?" tanong niya sa kanyang ama. "Kahit ano dyan, anak," sagot ni Don Ricardo na abala sa pagbabasa ng business news. "Ang mahalaga ay makuha mo ang atensyon ni Mr. Aguila. Ang deal na ito ang magliligtas sa ating kumpanya." "Don't worry, Papa," sabi ni Marangya habang pinipili ang isang kulay dugong bestida. "I won't just get his attention. I will give him a night he will never forget. At sisiguraduhin kong ang gabing iyon din ang magiging bangungot para sa Ambon na yon." Ang gabi bago ang party, habang nakahiga sa kanyang maliit na kwarto, inilabas ni Ambon ang bestida mula sa kahon. Isinukat niya ito sa harap ng kanyang lumang salamin. Sakto. Tila isinukat ito para sa kanya. Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng simple ngunit may taglay na ganda, hindi niya maiwasang mangarap. Nangarap siya ng isang gabi kasama si Sid. Isang gabi na walang mga mayayamang nang aapi, walang mga tanong tungkol sa kung sino siya, walang pagdududa. Isang gabi lang para sa kanilang dalawa. Hawak ang kanyang telepono, nakatanggap siya ng isang text message galing kay Sid. Ang mensahe ay maikli, ngunit puno ng pangako. "Hintayin mo ako sa entrance, sabay tayong papasok sa pangarap natin." Napangiti si Ambon. Niyakap niya ang kanyang telepono sa kanyang dibdib. Para sa kanya, ang gabing iyon ay hindi lang anibersaryo ng restaurant. Iyon ang magiging simula ng lahat, ang simula ng kanyang pangarap. Hindi niya alam na ang pangarap na yon ay malapit nang maging isang bangungot, kinang, musika at karangyaan. Ganoon ang bumungad kay Ambon nang pumasok siya sa loob ng Panlasa ng Puso. Ang restaurant na madalas niyang linisin at pagsilbihan ay nagbago at naging isang palasyo ng pagdiriwang. Suot ang bigay ni Sid na bestida, pakiramdam ni Ambon ay lumulutang siya. Naroon siya sa entrance, naghahanap kay Sid. Ang kanyang puso ay puno ng pananabik. Ngunit wala si Sid. Sa halip, isang formal na lalaki.
Ang head security ang lumapit sa kanya. Miss Soliman, pinapasok na po kayo ng management. Hinihintay na po kayo sa loob. Magalang na sabi nito. Nag-aalala man, sumunod si Ambon. Habang naglalakad siya sa gitna ng maraming bisita, lahat ay nakasuot ng pangmayamang kasuotan. Naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ngunit hindi siya natinag. Hawak niya ang pangako ni Sid. Dinala siya sa isang mesa malapit sa entablado. Ang lugar na ito ay para sa mga espesyal na panauhin. Lalo siyang kinabahan. Nang mag-umpisa ang programa, humina ang musika. Isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw sa microphone. Magandang gabi, Maharlika. Isang maligayang pagdating sa ating 5 taong anibersaryo ng Panlasa ng Puso. Sabi ng isang sikat na host. Dumating ang oras na pinakahihintay. At ngayon mga kaibigan, dumating na ang sandali. Ang Panlasa ng Puso ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pangitain. Pangitain ng isang taong nangarap na ibalik ang kaluluwa sa pagluluto. Ladies and gentlemen, please welcome the man behind the vision, the CEO and founder of the Aguila Group of Companies, Mr. Bidlicio Aguila. Pumutok ang malalakas na palakpakan. Ang mga ilaw ay tumutok sa isang lalaking umaakyat sa entablado. Ang lalaki ay matikas, nakasuot ng formal na tuxedo at naglalakad ng may karangalan at kapangyarihan. Ang kanyang postura ay hindi pang serbidor. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, ngunit ang mukha ay hindi maikakaila. Si Ambon ay napatayo. Ang kanyang hininga ay biglang huminto. Ang kanyang kamay ay napatakip sa kanyang bibig. Ang lalaking yon, ang CEO. Siya si Sid. Si Bidlicio Aguila, ang lalaking pinagtiwalaan niya. Ang lalaking nagsabi na nagtatrabaho lang siya para sa isang simpleng buhay. Ang lalaking sumasakay sa luxury car dahil siya mismo ang nagmamay-ari niyon. Ang kanyang mundo ay umikot. Ang lahat ng kanilang pinagsamahan, ang mga tawanan, ang mga pangarap, ang pangako ng pag-ibig, ay biglang nagmukhang isang malaking, nakakatawang kasinungalingan. Isang joke para sa may-ari. Sid, bulong ni Ambon. Ang boses ay puno ng pagtataksil. Ngumiti si Bidlicio sa karamihan, ngunit ang kanyang mga mata ay abala sa paghahanap kay Ambon. Nang sa wakas ay makita niya ito, ang kanyang ngiti ay naging malambot, puno ng pag-asa. Handa na siyang ipaliwanag ang lahat. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Nagsimula si Bidlicio sa kanyang talumpati, ngunit biglang may sumingit. At nagpapasalamat din po kami sa inyo, Mr. Aguila, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makasama sa tagumpay na ito. Lumapit sa entablado si Don Ricardo Ilustre at Marangya. Ang mag-ama ay nakangiti. Nagkikislapan ang mga damit. Mabilis na nakipagkamay si Don Ricardo kay Bidlicio. Don Ricardo Ilustre ng Ilustre Corporation, kami po ang inyong magiging bagong business partner. Sa sandaling iyon, ang puso ni Ambon, na kanina'y sinagasaan ng pagtataksil, ay biglang sinaksak ng 1,000 beses. Tiningnan niya ang Don Ricardo Ilustre, ang matalas na mukha, ang mapagmataas na ngiti. Ang kanyang isip ay bumalik sa araw na namatay ang kanyang ama. Ang galit, ang sakit, ang mga salita ng kanyang ama bago ito mawala. Nilinlang ako ni Ricardo. Kinuha niya ang lahat. Naramdaman ni Ambon ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ito na nga, ang lalaking nasa entablado, nakikipagkamay sa lalaking mahal niya. Ang lalaking ito ang nagnakaw ng dangal at buhay ng kanyang ama. Si Bidlicio Aguila, ang CEO na nagpanggap na serbidor, ay kaalyado ng kanyang kaaway. Ang lalaking nanloko sa kanya ay nakikipagkamay sa lalaking sumira sa kanyang pamilya. Para kay Ambon, ang dalawang katotohanan ay nagdugtong at bumuo ng isang nakalalasong konklusyon. Si Bidlicio, na mayaman,
ay kaibigan ng isa pang mayaman na manloloko. Ang pagpapanggap niya ay hindi para sa pag-ibig, kundi marahil ay isa lang itong laro. Isang laro na nilalaro sa likod ng kaaway ng kanyang pamilya. Isang malakas na iyak ng sakit ang nakawala mula sa lalamunan ni Ambon. Ang lahat ng sakit at trauma mula sa nakaraan ay sumabog. Manloloko. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay tila sirang baso. Tumingin si Bidlisiw sa kanya. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng pagkabalisa. Ambon, wait! Hayaan mo akong magpaliwanag. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Ambon kay Bidlisiw. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, galit at matinding puot. Gusto mo lang pala ng laro, Mr. Aguila. Sigaw ni Ambon. At ang kaibigan mo, turo niya kay Don Ricardo. Siya ang sumira sa pamilya ko. Kayo, magkaibigan kayo. Pare-pareho kayong lahat. Mga sinungaling, mga magnanakaw. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Si Marangya ay ngumiti. Ang kanyang plano ay nagtagumpay. Nag-aalala si Bidlisiw. Ambon, hindi ko alam iyan. Huminahon ka. Ngunit hindi na nakikinig si Ambon. Ang kanyang nakaraan ay nakabalik. At ang tanging nakikita niya ay ang pagtataksil. Nagmadali siyang tumakbo palabas ng restaurant. Itinulak ang mga bisita. Ambon, sigaw ni Bidlisiw. Ibinagsak ang microphone sa entablado. Tumakbo siya. Hindi alintana ang mga mamahaling tao na nagtitipon, ngunit huli na siya. Nang makalabas si Bidlisiw sa pinto, nakita niya lang ang isang malaking itim na kotse na mabilis na humaharurot palayo. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas, tila umiiyak para sa pusong nasira. Tumayo si Bidlisiw sa gitna ng ulan. Ang kanyang eleganteng tuxedo ay nabasa. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang babaeng pinakamamahal niya. Nawala ang kanyang pinakaimportanteng tao dahil sa isang kasinungalingan at isang trahedya na hindi niya alam. Kasabay nito, narinig niya ang boses ni Don Ricardo mula sa likuran. Mabuti naman, Mr. Aguila, sabi ng Don. May pahiwatig ng banta sa boses. Ang babae na yan ay isa lang istorbo. Ngayon, maaari na tayong mag-usap tungkol sa ating deal. Tumalikod si Bidlisiw. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hindi pa nakikita ni Don Ricardo. Ngayon, hindi na siya si Sid na mapagpakumbaba. Siya si Bidlisiw Aguila, ang CEO. Hindi na tayo mag-uusap tungkol sa anumang deal, Don Ricardo. Sabi ni Bidlisiw, ang boses ay kasing lamig ng ulan. At ang babaeng yon, siya ang dahilan kung bakit matutuldukan ko na ang negosyo mo. Tapos na ang laro mo. Mundo ni Ambon ang gumuho. Nagsara siya sa kanyang sarili. Hindi siya pumunta sa trabaho. Hindi niya sinasagot ang mga tawag. Umupo siya sa sulok ng kanyang maliit na kwarto. Yakap ang mga litrato ng kanyang pamilya. Isang linggo siyang binabagabag ng dalawang imahe. Ang ngiti ni Sid habang nagpapanggap itong mahirap at ang nangiti ni Don Ricardo habang nakikipagkamay kay Bidlisiw. Ang lahat ng kanyang takot tungkol sa mayayaman ay napatunayan. Ang kanilang mundo ay puno ng laro at panloloko. Si Sid ay nagpanggap lang para aliwin ang sarili. Ang pag-ibig niya ay isang kasinungalingan. At ang pagtataksil ng nakaraan ay bumalik. Doble pa ang sakit dahil ang lalaking minahal niya ay kaalyado ng kanyang kaaway. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng lungsod, si Bidlisiw ay hindi tumitigil sa paghahanap sa kanya. Sinubukan niyang pumunta sa bahay niya, ngunit ang nanay ni Ambon ay nagalit at sinabihan siyang huwag na siyang bumalik. Wala kang karapatan dito, wala kang alam sa pinagdaanan namin. Bitawan mo ang anak ko. Sigaw ng ina ni Ambon. Sa kanyang opisina, si Bidlisiw ay nasa gitna ng matinding digmaan. Ang unang hakbang niya
ang pagwawakas ng anumang koneksyon sa Illustre Corporation. Cancel the meeting with Illustre immediately, utos ni Bidlicio sa kanyang secretary. Ngunit nagmatigas si Don Ricardo. Mismong ang Don ang nagtungo sa opisina ni Bidlicio kasama si Marangya, na ngayon ay mas mayabang pa dahil alam niyang hawak niya ang sekreto. Mr. Aguila, ano po bang nangyayari? Napaka-unprofessional naman po niyan. Hindi pwedeng i-cancel ang deal na ito. Angal ni Don Ricardo. Tiningnan ni Bidlicio ang mag-ama, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Maari ko, at ginawa ko na. Pero bakit? Sigaw ni Marangya. Dahil sa babaeng yon? Sa isang waitress? Hindi ito tungkol sa isang waitress, Miss Illustre. Sabi ni Bidlicio. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang aura ay nagpapakita ng tunay na kapangyarihan. Ito ay tungkol sa integridad at ang inyong kumpanya ay walang-wala niyan. Ibinato ni Bidlicio sa lamesa ang mga folder na puno ng dokumento, mga report mula sa kanyang legal team at investigador. 1 linggo ko kayong ipinahanap at ang nahanap ko ay hindi maganda, Don Ricardo. Sabi ni Bidlicio, ang kanyang boses ay nagbabanta. Alam kong nilinlang mo ang Soliman family. Alam ko kung paano mo nakuha ang kanilang ari-arian at sinira ang kanilang buhay. Mayroon akong mga ebidensya, bank records, at mga testimonyo mula sa dating empleyado mo. Nanlamig ang mukha ni Don Ricardo. Si Marangya naman ay nagulat. Hindi niya alam ang lalim ng kasamaan ng kanyang ama. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay nanginginig. Ang layunin ko sa pagpapanggap ay simple, maghanap ng katotohanan. At nahanap ko ito. Ang katotohanan tungkol kay Ambon at ang katotohanan tungkol sa inyo. Malamig na sabi ni Bidlicio. Hinding-hindi ko papayagan na gamitin ninyo ang aking kumpanya para sa inyong maduduming gawain at hinding-hindi ko hahayaan na may masaktan pa kayo, lalo na ang babaeng mahal ko. Biglang tumayo si Marangya. Mahal? Mahal mo ang isang hamak na serbidora? Nagpapatawa ka ba, Mr. Aguila? Si Ambon Soliman ay mas mayaman pa sa inyo. Mayaman siya sa dangal, sa katapatan, at sa busilak na puso. Matapang na sagot ni Bidlicio. At ito ang huling beses na makikita ko kayo sa opisina ko. Tatawagan ko na ang pulis. Nagtangkang manakot si Don Ricardo, ngunit huli na ang lahat. Sa loob ng 2 araw, inihain ni Bidlicio ang kaso laban sa Illustre Corporation gamit ang mga matibay na ebidensya na nakalap niya. Ngunit kahit pa napatalsik na niya ang mga Illustre at ibinalik ang katarungan para kay Ambon, alam ni Bidlicio na hindi pa tapos ang kanyang laban. Ang puso ni Ambon ay sirang-sira. Dumiretso siya sa bahay ni Ambon. Kumatok siya, kumatok ng matindi. Ambon, pakiusap. Mag-usap tayo. Sigaw niya. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Si Ambon. Ang kanyang mga mata ay maga at ang dating ningning ay nawala. Umalis ka na, sabi ni Ambon. Ang kanyang boses ay tuyo at walang buhay. Ambon, pakinggan mo ako. Ang lahat ng ginagawa ko ngayon ay para sa'yo. Para makita mo na hindi ko siya kasabwat. Ako ang nagbigay ng ebidensya para maibagsak si Don Ricardo at maibalik ang lahat sa inyo. Huwag mong subukang bilhin ang tiwala ko, Mr. Aguila, sabi ni Ambon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang katotohanan ay, nanloko ka. Tinago mo ang lahat. Sino ka ba talaga? Isa ka lang ba sa mga mayayamang naglalaro? Ang pag-ibig mo ba ay totoo? O isa lang itong experiment para sa'yo? Tinitingnan mo ang mga bagay gamit ang nakaraan, Ambon. Pakiusap ni Bidlicio. Oo, nagkamali ako. Pero ang pag-ibig ko sa'yo, totoo yon. Kaya ako nagpakumbaba. Gusto kong makahanap ng taong magmamahal sa akin nang walang nakikitang pera. At ikaw yon. Ikaw ang nakakita kay Sid. Pero sino ang magmamahal kay Bidlicio? Tanong ni Ambon.
Ang bidlisiw na mayaman. Ang bidlisiw na may kapangyarihan. Wala akong lugar sa mundong yan. Umalis ka na. Pare-pareho lang kayong lahat na mayayaman. Manloloko. Sarado ang kanyang puso. Sarado ang pinto. Isinara ni Ambon ang pinto ng malakas sa harapan ni Bidlisiw. Naiwan si Bidlisiw na nakatayo doon. Ang ulan ay huminto. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay nagpapatuloy. Naintindihan niya, hindi sapat ang katotohanan. Kailangan niyang patunayan na ang kanyang pag-ibig ay mas malaki kaysa sa anumang takot o galit na dulot ng kanyang yaman. Ilang linggo ang lumipas, ang balita tungkol sa pagbagsak ng Ilustre Corporation at ang pagkakasangkot ni Don Ricardo sa kaso ng pandaraya ay naging headline. Dahil sa mga ebidensyang ibinigay ni Bidlisiw na isauli ang mga ari-arian at pondo na ninakaw mula sa pamilya ni Ambon, kasama na ang kompensasyon para sa mga pinsalang dulot nito. Hindi na nagpakita si Bidlisiw sa bahay ni Ambon. Ngunit lingid sa kaalaman ni Ambon, patuloy siyang nagpadala ng mga liham at dokumento sa pamamagitan ng kanyang abogado. Isang hapon, habang nag-iisa si Ambon sa kanilang sala, tinitingnan niya ang mga dokumentong yon. Ang mga dokumento ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katotohanan. Ang ebidensya ng pagiging inosente ni Bidlisiw sa pagkakasala ng Ilustre. Sa isang serye ng mga liham na galing kay Bidlisiw, naintindihan ni Ambon ang kanyang pinagdaanan. Ang kanyang paghahanap ng pag-ibig na walang halong pera. Ang kanyang pag-iisa. Ang kanyang matinding galit nang malaman niyang ang Ilustre pala ang kaaway ng pamilya ni Ambon. Ambon, hindi ko ginawa ang lahat ng ito para bilhin ang tiwala mo. Ginawa ko ito dahil hindi ko matatanggap na ang babaeng mahal ko ay patuloy na nagdurusa dahil sa kasamaan ng isang taong hindi ko naman kakampi. Ang Bidlisiw, ang CEO na ito, ay gagamitin ang kanyang kapangyarihan para protektahan ka at ipaglaban ang katarungan na matagal nang inalis sa'yo. Kung ayaw mong maniwala sa pag-ibig ko, maniwala ka sa hustisya na ibibigay ko sa'yo. Sa wakas, naintindihan ni Ambon, ang mga mayayaman ay hindi pare-pareho. Ang pagpapanggap ni Sid ay isang maling paraan, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling totoo. Si Bidlisiw Aguila ay hindi nag-aatubiling gamitin ang kanyang kayamanan at impluwensya upang itama ang mga pagkakamali. Kahit pakapalit nito ay ang panganib sa kanyang sariling kumpanya. Naramdaman ni Ambon ang isang malaking butas sa kanyang puso. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagsisisi. Tinanggihan niya ang taong nagmamahal sa kanya dahil sa takot. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa loob ng ilang sandali, tinitigan niya ang pangalan ni Bidlisiw. Hindi niya ito tinawagan. Sa halip, nagbihis siya at lumabas. Ang kanyang mga paa ay nagdala sa kanya sa tanging lugar na may kabuluhan, ang panlasa ng puso. Pagdating niya, nakita niya na sarado pa rin ang restaurant, ngunit may mga ilaw sa loob. Naglakad siya papunta sa staff entrance. Ang pinto ay nakasarado, ngunit meron itong malaking salamin. Doon, nakita niya si Bidlisiw. Nakaupo ito sa isang mesa, malapit sa bintana. Nag-iisa, nakasuot ito ng isang simpleng t-shirt, hindi isang taksido. Sa harap niya ay isang baso ng tubig at isang nakatuping uniforme ng serbidor. Ang lalaking yon ay hindi lang CEO. Siya pa rin si Sid. Kumatok si Ambon sa salamin. Tumingala si Bidlisiw. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng kalungkutan, ay biglang nagningning nang makita si Ambon. Dahan-dahan, tumayo siya at lumapit sa pinto. Binuksan ito. Ambon! Ang tanging nasabi niya. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. Bidlisiw! Sabi ni Ambon. Ginamit niya ang totoong pangalan nito. Isang tanda ng pagtanggap. Pumasok si Ambon. Ang loob ng restaurant ay tahimik. Ginawa mo ang lahat ng ito? Sabi ni Ambon. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi mo kailangan,
pero ginawa mo. Kailangan ko, Ambon. Sagot ni Bidlisiw. Lumapit siya, ngunit hindi niya hinawakan si Ambon. Kailangan kong patunayan sa'yo na ang kayamanan ko ay hindi masama. Nagagamitin ko ito para sa tama. At kailangan kong patunayan sa sarili ko na ang taong nagmamahal sa'yo ay totoo. Napaluha si Ambon. Patawarin mo ako. Masyado akong nadala ng takot. Masyado akong naniwala na lahat ng mayaman ay masama. Hindi ko nakita ang puso mo sa likod ng apelyido mo. Hindi, Ambon. Sabi ni Bidlisiw, umiling siya. Ako ang humingi ng tawad. Ako ang unang nanloko. At dahil doon, kinailangan mong magdusa. Lumapit si Bidlisiw, hinawakan ang kanyang pisngi. Handa ka na bang bumalik? Hindi lang sa restaurant, kundi sa tabi ko. Bilang Bidlisiw, bilang Sid, bilang ako. Napatingin si Ambon sa uniforme ng serbidor na nakalapag sa mesa, isang simbolo ng simula ng kanilang pag-ibig. Gusto kong tikman ang tunay na lasa ng pag-ibig, Bidlisiw, sabi ni Ambon. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang lasa na hindi maasim dahil sa pagtataksil at hindi matamis dahil sa pera. Ang lasa na totoo. Gumiti si Bidlisiw. Isang kanang ngiti na nagdala ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Niyakap niya si Ambon ng mahigpit. Ang yakap na ito ay hindi yakap ng serbidor o ng CEO. Ito ay yakap ng dalawang taong natagpuan ang kanilang sarili sa isa't isa pagkatapos dumaan sa isang malaking pagsubok. Niyakap din siya ni Ambon ng mahigpit. Ang kanilang pag-ibig ay hindi pinaghiwalay ng yaman kundi pinagbuklod ng dignidad at katarungan. Ang totoong halaga ay hindi nasa bulsa kundi nasa puso. Naghahawi ang kurtina ng bintana. Ang sikat ng araw ay pumasok, nagpapaliwanag sa loob ng panlasa ng puso. Tinitigan ni Bidlisiw si Ambon. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Handa ka na bang tikman ang totoong panlasa ng puso? Kasama ako? Ambon smiled, a radiant and hopeful smile. Handa na ako, Bidlisiw. Handa na ako. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Ambon Soliman at Bidlisiw Aguila. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagtatago. Hindi ito natatakot sa kung ano man ang nasa labas, maging ito man ay ang kayamanan o kahirapan. Ang tunay na pag-ibig ay nakikita ang halaga ng isang tao. Hindi sa kislap ng diamante, kundi sa kinang ng kanilang pagkatao. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Sana ay naramdaman ninyo ang bawat kilig, ang bawat galit, at ang bawat pagpapatawad na kanilang pinagdaanan. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? I-comment na naman nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share at mag-subscribe. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay na matuklasan, na ang pinakamahalaga sa buhay ay hindi ang matatalim na salita ng mga mayayaman, kundi ang lambing ng puso ng isang taong tunay na nagmamahal. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.